At balyahan sa gitna ng prosesyon, lalo pa nagpahirap sa mga rescue teams ang biglaang pag-ulan. Pero tulad ng mga deboto, hindi sila nagpatinag. Makapagbigay lang ng serbisyo para makapagligtas ng buhay. Ulan kasi lalo nagpapahirap sa amin dahil nahirapan kaming kumilos lalo. Hindi namin mailabas halos lahat ng gamit namin. Kailangan naming umikot para mas masigurado namin na walang ibang mga possible injury. May mga station na nakakalat. Pero iilan-ilan lang yung nag-robing. So, nag-decide ako na magpa-robing ng tao. Actually, lumapit sa amin yung lalaki. Kasi ang chief complaint niya, masakit yung batok niya. So, possible hypertensive yung isang inisip namin. So, nag-check kami ng blood pressure niya. Ang lumabas is 170/100. Pili tayo, 5 days pa na magubig ka. Ang sinabi ko lang, pahinga lang siya kasi umaga pa pala nandoon na siya. And then yung pagod plus gutom, pag pagod ka kasi mataas yung blood pressure mo, sigurado. Nakita namin siya after na makapasok. Nilabas siya galing dun sa loob ng simbahan mismo. Dun siya nilabas, buhat-buhat siya. Gisek. Sir. Ang pangalan niya? Sir, ang pangalan mo? Jeff ang pangalan. Jeff. Narinig mo kami? Sir, dalawa lang sa isang pasyente, pare. Sir, mag-standby na rin sa Meron daw siyang asthma niya. Nagbigay lang kami ng O2 sa kanya. Pagdating sa command post, nag-check kami ng RBS para ma-check natin yung blood sugar niya. Nag-negative 10 siya. So, possible hypoglycemia siya. Diabetic patient siya na mababa yung sugar level. Medyo pale yung kulay niya, tapos cold yung skin. Wala siyang grip. Pina-recover lang namin. Bumalik naman yung lakas niya. So, hindi na kinakailangang i-transfer. Nakita ng mga tao ko yung babae na nasa isang gilid na lang. Parang nabaldog yata siya. Possible spinal injury. Nakita namin yung babae kasi na medyo hirap siyang huminga. From command post, tinakbo na rin siya kagad. Tinakbo na rin kagad siya sa nearest hospital.